Ang nakaraan, binalot ng mabigat na katahimikan ang paligid. Ang lahat ay nakatingin na lamang kina Julian at Earnhardt. Tila para basagin ang katahimikan, unang nagsalita si Earnhardt. Iniisip ko kung ano ang nasa isip ng bagong hari. Ano ang gagawin niya ngayon? Si Julian, matapos ang sandaling pag-aalinlangan, ay dahan-daang nagsalita. Duke Fenris. Ang pagbanggit pa lang sa pangalang iyon ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Kailangan natin siyang unahing ligpitan. Nagdilim ang mga mata ni Julian. Hanggat naririyan si Ghislaine, ang mundong ito ay hindi kailanman babagsak. Alam na niya ito sa simula pa lang. Tanging pagkatapos burahin ang pangalang Ghislaine, saka pa lamang tuluyang makakatungo ang mundo sa katapusan nito. Pagpapatuloy, lubos na namang hasigat Rose sa deklarasyon ni Julian kaya naman nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sino ba ang Duke ng Fenris? Lagi siyang binabanggit bilang pinakamalakas sa buong kontinente, at tinatawag siyang isang commander na hindi kailanman natalo, isang nilalang na naghahari bilang Diyos sa digmaan. Ang kanyang kakayahan sa pamumuno sa digmaan ay mas pinahahalagahan kaysa sa kanyang pisikal na lakas. Ang bahagyang muling nabuhay na simbahan ng kaligtasan, Salvation Church, ay natalo sa digmaan dahil sa Duke ng Fenris. At ngayon, siya ang ganap na pinuno na humahawak sa buong kontinente sa kanyang mga kamay. Si Gat Roseman ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa, tumatakbo at nagtatago. Gayunpaman, kung ang hari mismo ang mamumuno sa simbahan, magiging ibang kwento na ito. Ang hari lamang ang tanging makakatayo laban sa Duke ng Fenris. Ibigay niyo sa akin ang utos, anuman ito. Susunod ako gamit ang aking buhay. Tiningnan ni Julian ang namanghang si Gat Rose at nagtanong, Gat Rose, alam ba ng lahat ng mga mananampalataya ang lugar na ito? Hindi, napakakaunti lamang ng bilang na iyon. Noong mabaigo ang misyon, inutusan ko ang ibang mga mananampalataya na magtago at ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Binalak kong ikalat ang balita mamaya, kapag nabawi ko na ang aking lakas at nakapagtatag na ng kuta. Ikalat mo ang balita ngayon din para makapagtipon tayo sa lalong madaling panahon. Makararating iyan sa pandinig ng mga aliadong puwersa. Walang anuman iyon. Ngayong narito na ako, sasakupan ko muna ang pinakamalapit na kaharian. Nag-uumapo na pananakot at hindi matitinag na tiwala sa sarili. Iyon lamang ay nagbigay na ng liwanag sa mukha ni Gat Rose. Susunod ako sa iyong utos. May iba pa ba kayong mga utos? Yumuko si Gat Rose at sumigaw. Pagkatapos ay iniunat ni Julian ang kanyang kamay. Isang kadiliman ng damaloy mula sa kanyang kamay, na gumuguhit ng isang larawan sa hangin. Isa itong mapa, at ang locus yung itinuturo nito ay isang lugar na kilalang kilala ng lahat ng narito. Dahan-daang umalingaw ang boses ni Julian. Gaya ng sinabi ko, ang kaharian ng Rotanya ang ating pangunahing prioridad. Ghislaine, kung lulupigin natin ang Duke ng Fenris, parang nilupig na rin natin ang mismong puso ng sangkatauhan. Si Ghislaine ay tunay na matatawag na mandirigma ng panahong ito. Kung matatalo niya ito, hindi na kailanman magkakaisa ang sangkatauhan. Pagkatapos, ang pagwasak sa mundo ay magiging isang madaling gawain na lamang. Gayunpaman, ang Duke ng Fenris ay hindi tipong naghihintay lamang. Sa sandaling magpakita tayo, pamumunuan niya ang lahat ng kanyang mga tropa at susugod sa atin na parang isang malakas na hangin. Muling ikinumpas ni Julian ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang bagong larawan ang lumitaw sa mapa. Ilang mga lugar na malapit sa kanilang kinaroroonan. Malakas ang hukbo ng Duke ng Fenris. Kakailanganin natin ng mga taong lalaban sa kanila. Magtayo ng altar dito at magtipon ng mga alay. Gagamitin ko ang kanilang kapangyarihan upang muling buhayin. Ang mga apostol. Muling napabulala si Gat Rose sa pananabik. Ang mga apostol ang mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng hari. Ang bawat isa sa kanila ay kilalang nagtataglay ng kapangyarihang higit pa sa isang superhuman. Kung muling bubuhayin sila ng kapangyarihan ng hari, sandali na lamang bago maligo sa dugo ang buong kontinente. Hindi doon nagtapos ang plano ni Julian. Gamitin ang altar upang patuloy na tipunin ang kapangyarihan ng kadiliman. Kahit wala ang dragon, ang kapangyarihang nagkakaisa sa paligid ng Duke ng Fenris ay kasing lakas ng nakaraang pagkakaisa ng tao. Kaya kakailanganin natin ng mas malakas pang kapangyarihan. Ano iyon?
Gagawa tayo ng isang tarangkahan, gate, kung saan makatatawid ang mga mas mababang Diyos, lesser gods, mula sa kabilang mundo. Kung wala ang dragon, kapag nakatawid sila, gaano man kalakas ang pagkakaisa ng tao, hindi sila mapipigilan. Oh, nang inigsigat Rose. Ang mga mas mababang Diyos ng kabilang mundo ay maalamat, mga nilalang na nababanggit lamang sa mga bahagi ng literatura. Ang dalhin ng gayong nilalang sa mundong ito. Isa itong himala na ang kanilang hari lamang ang makakagawa. Agad na tinipo ni Gatrose ang kanyang mga pari at tagasunod at naghanda para sa digmaan. Sa katunayan, ang puwersang mayroon sila rito pa lamang ay sapat na para wasakin ang isang maliit na kaharian. Nagtatago lamang sila dahil sa takot sa duke ng Fenris. Malinaw ang mga utos ng hari. Dapat na silang tumigil sa pag-iisip at sumunod na lamang. Matapos maalis ang kanilang takot, kumilos sila upang muling maging isang sakuna para sa kontinente. Si Erhard, na kanina pa nanunood, ay nagsabi kay Julian, "Wow! Ang presensya mo pa lamang ay ganap ng nagpabago sa kapaligiran. Maaaring nagbago ang iyong katayuan, ngunit ang iyong kakayahang makuha ang tiwala ng mga tao ay tila nanatiling pareho." Panipi tuldok panipi, sumasang-ayon ako na dapat muna nating lulupigyan ang duke ng Fenris. Gayunpaman, mayroon akong tanong. Ang pangalang Ghislaine ay may espesyal na kahulugan kay Erhard. Ang taong sum-ire sa lahat ng kanyang mga plano, ang kanyang pinakamalaking kaaway. At noong nakaraan, noong mga kalaban pa niya sila, paulit-ulit niyang tinanong ang mga mandirigma at ang kanilang grupo tungkol sa pagkakakilanlan nito. Julian, nabanggit mo na ang pangalang Ghislaine noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Iyon ba ang kasalukuyang duke ng Fenris? Oo, paano naging posible iyon? Maaari bang ang Ghislaine na iyon ay ang reinkarnasyon ng iyong kasama? Muli ba siyang lumitaw sa panahong ito, gaya natin? Hindi nagkaimik si Julian. Alam na natin ngayon na nakuha ni Ghislaine ang banal na kapangyarihan ni Deneb at naglakbay sa nakaraan. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Ghislaine sa nakaraan ang naging dahilan upang makuha niya ang banal na kapangyarihan ni Deneb. Kaya ano ba talaga ang nauna? Paano maipaliliwanag ang fenomenon ng nakaraan at hinaharap na sabay na gumagalaw? Kahit si Julian, na nakakuha ng kapangyarihan ng Demon God, ay nahihirapang lubos na maunawaan ito. Si Deneb man ay ginamit lamang ang fenomenon, at hindi rin ito ganap na maunawaan. Umiiral si Ghislaine sa nakaraan at umiiral siya ngayon. At palagi siyang kasama natin. Hindi ko alam ang higit pa roon. Itinakda rin ba ito? Nakapanghihina ng loob. Ang tadhana na ito, kumunot ang noo ni Erhard. Ang lahat ay nasira dahil sa anak ni Ferdiam. At isiping iyon ay isang hinanakit na nagmula pa sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ba't isa itong tunay na matibay at mahigpit na ugnayan? Ngunit sa pagkakataong ito, tayo ang magtatagumpay at magtatamasa ng tunay na kalayaan. Sa panahong ito, walang mga santo o dragon, at higit sa lahat, ikaw, ang bayani, ay nasa panig namin. Sa mga salita ni Erhard, dahan-daang ibinuka ni Julian ang kanyang bibig. Oo, kaya hindi na kailangang mag-alala pa. Itinaas ni Julian ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang kanyang mga mata, na bumaling sa direksyon ng kaharian ng Rotanya, ay puno ng isang hindi maipaliwanag na pananabik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahinang bumulong, "Aalisin ko si Ghislaine." Nabawi na niya ang kanyang mga alaala, bulong ni Ghislaine, ang kanyang boses ay mabigat sa pagsisisi, matapos basahin ang ulat. Ang eksaktong kinaroroonan ni Julian ay nanatiling hindi malinaw. Mayroon lamang ilang mga pahiwatig na nagpakita siya sa ilang lugar. Ngunit sapat na yun upang kumpirmahin na nabawi na ni Julian ang kanyang mga alaala. Lahat ng mga tropa sa checkpoint ay naglaho o nalipol. Isang bagay na hindi niya kailanman gagawin kung hindi pa niya nababawi ang kanyang mga alaala. Dito na ba ito magtatapos? Umasa siyang makikita siya bago pa nito mabawi ang kanyang mga alaala. Maaaring nalilito at walang malay si Julian, ngunit gusto niya itong iligtas, kahit na mga hulugan pa ito ng pagliligtas sa kanya mula sa kanyang sarili. Ngunit ngayong nabawi na nito ang kanyang mga alaala, hindi na maiiwasan ang isang labanan. Naging malamig ang tingin ni Ghislaine. Si Julian, na nagising sa kapangyarihan ng Demon God, ay malakas. Kahit sa kanyang kasalukuyang estado,
Matapos malampasan ang kanyang mga limitasyon ng hindi mabilang na beses, hindi siya makakasiguro sa tagumpay. Whirl! Ang ulat sa harap ni Ghislaine ay agad na nilamon ng apoy. Bumulong siya habang pinagmamasdan ng abo na kumakalat sa harap ng kanyang mga mata. Oo, titingnan ko rin naman talaga kung sino ang mas malakas. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi man lang niya ito pinangarap. Ganoon kalakas si Julian, ngunit pagkatapos bumalik, sumumpa siyang hihijitan siya. At ngayon, naabot ni Ghislaine ang lakas na higit pa sa kanyang nakaraang buhay. Wala siyang intensyong matalo. Kung matatalo siya, hindi lamang niya hindi mailigtas sina Julian at Deneb, kundi maglalaho rin ang buong sangkatauhan. Lahat ng itinaya niya ang kanyang buhay para protektahan ay mawawala. Dahan-daang ipinikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmayan ang kanyang isipan. Ang mga alaala ni Julian ay dumaan sa kanyang isipan. Ang Julian ng 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Julian na kasama niyang muling nabuhay. Paano magiging mababaw ang gayong ugnayan? Marahil ang taong pinakamalapit kay Ghislaine ay si Julian. Tayo ang nagpalakas sa isa't isa. Ang pangitain ni Ghislaine kay Julian sa kanyang panaginip ay nagpataas ng antas ng kanyang pag-unawa. Naging mas malakas si Julian dahil sa pagbabalik ni Ghislaine sa nakaraan. Kung paanong ang nakaraan at ang hinaharap ay nag-iimpluwensya sa isa't isa, ang dalawa sa kanila ay palaging nag-iimpluwensya sa isa't isa sa parehong paraan. Tapusin na natin ito ngayon. Dahan-daang idinilat ni Ghislaine ang kanyang mga mata. Pinatibay niya ang kanyang loob. Simula ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang kaibigan ng walang anumang awa o habag. Nagsanay si Ghislaine ng may matibay na determinasyon. Kahit habang sinasanay ang mga kabalyero, knights, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang sariling pagsasanay. Lagi niyang sinisikap na mapanatili ang pinakamagandang kondisyon, dahil hindi niya alam kung kailan niya makakaharap si Julian. Pagkatapos, isang araw, dumating si Jerome na hingal at nagsabi, may problema. Nagpakita ba si Julian? Hindi, ibang bagay ito. Ano? Lumiit ang mga lummet cracks. Bawat isa sa kanila. Ano? Kumunat ang noo ni Ghislaine. Ang mga lummet ay unti-unting lumalaki. Upang pigilan ito, nagtayo pa sila ng mga laboratorio sa iba't ibang lokasyon upang mag-imbestiga. Siyempre, alam nilang ang sanhi ay ang demonyong enerhiya, na kumakalat sa buong mundo. Ngunit hindi nila ito epektibong maarang, halos mapigilan lamang ang paglawak. At bakit biglang lumiliit ang mga lummet? Hindi malinaw ang dahilan. Agad na nagpunta si Ghislaine sa pinakamalapit na lummet. Gaya ng sinabi ni Jerome, kapansin-pansing lumiit ang lummet. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Jerome. Hindi ko alam. Bigla na lang itong nangyari. Hindi namin madama ang enerhiya ng simbahan ng kaligtasan, kaya hindi namin matukoy ang sanhi. Nag-isip sandali si Ghislaine. Ang pagliit ng lummet ay tiyak na magandang balita. Sa bilis na ito, baka mawala na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mga pagbabagong walang malinaw na sanhi ay mapanganib, lalo na ngayong nabawi na ni Julian ang kanyang mga alaala. Ang enerhiya ng demonyo ay kumalat sa buong mundo. Ang gubat ng mga halimaw, Forest of Beasts, ay isang pangunahing halimbawa. Sa kabila ng matagumpay na pagsil, ang gubat ng mga halimaw ay naging marumi at tiwali sa paglipas ng mga taon. Dahil ba ito sa enerhiya na kumalat na sa buong mundo bago ang pagsil? O dahil ba nagtagumpay ang pagsil, ngunit lumalabas pa rin ito ng bahagya? Maaaring pareho. Sa anumang kaso, sa kabila ng matagumpay na pagsil, ang enerhiya ng demonyo ay nananatili sa mundo. At ang pagliit ng mga lummet ay nangangahulugang ang enerhiyang iyon ay gumagalaw na ngayon. Kung masisipsip ni Julian ang lahat ng enerhiyang iyon, agad na umiling si Ghislaine. Gaano man kalakas ang kalaban, imposibleng kayanin ang lahat ng enerhiyang kumakalat sa buong mundo ng mag-isa. Kung posible iyon, naglaho na sana ang mundo noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi pwedeng gumalaw ang enerhiya ng walang dahilan. Kung hindi nila malalaman ang sanhi, baka maharap sila sa isang malaking sakuna. Nag-isip si Ghislaine ng ilang araw. Gamit ang mga nakaraang karanasan, isinaalang-alang niya ang bawat posibilidad. Siguro naman hindi, isang pinakamapanganib na posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Sa kawalan ng mga dragon, mahihirapan ang sangkatauhan na harapin sila.
Isang mas mababang Diyos mula sa kabilang mundo. Ganoon din sa aking nakaraang buhay. Kahit isa lamang na mas mababang Diyos mula sa kabilang mundo ang lumitaw, kakailanganin ang buong lakas ng kaharian at ang 7 kapangyarihan ng kontinente upang mapakilos. Para lumabas ang isang mas mababang Diyos mula sa lamat, kailangang lumaki ng sapat ang lamat. Ngunit ang prosesong iyon ay nangangailangan ng napakahabang panahon. Kaya, noong nakaraan, ginamit ni Earnhardt ang enerhiya ng demonic realm upang puwersahang palawakin ang lamat. Paano kung subukan ni Julian ang paraang iyon? Paano kung tipunin niya ang enerhiyang kumalat sa buong mundo? Ang posibilidad ay totoo, kahit ilan lamang na mas mababang Diyos mula sa kabilang mundo ang makatawid, daranas ang sangkatauhan ng malaking pinsala kung walang mga dragon. Bukod pa rito, kailangan na nilang harapin si Julian at ang mga pari ng simbahan ng kaligtasan. Mas mabuti sana kung makikipaglaban na lang sila ng isa sa isa. Isang katawa-tawang hiling iyon. Bakit gagawa si Julian ng ganoong katangahan? Agad na tumayo si Ghislaine. Isa itong hula, ngunit umiiral ang pinakamalalang sitwasyon. Kailangan niyang mahanap si Julian sa anumang paraan at umatake muna. Eksaktong maglalabas na sana siya ng utos na hanapin itong muli, dumating ang balita ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Si Julian ay nagpakita kasama ang mga pari ng simbahan ng kaligtasan. Ang ekspresyon ni Ghislaine ay puno ng pagtataka. Isa iyong dihadong opsyon para kay Julian. Ang simbahan ng kaligtasan, Salvation Church, ay kasalukuyang kulang sa kapangyarihan upang labanan ang buong kontinente. Gaano man kalakas si Julian, kahit pa mapagsama-sama ang lahat ng naghiwa-hiwalay na pari ng simbahan ng kaligtasan, malinaw ang kanilang mga limitasyon. Bagamat ang isang puwersa ay maaaring makapagpabagsak ng ilang kaharian, hindi ito sapat upang direktang harapin ang alyansa ng tao, Human Alliance, na pinamumunuan ni Ghislaine. Dahil dito, hindi maitago ni Ghislaine ang kanyang pagkalito. Bakit mo ginawa ang pagpipiliang ito? Kung siya ang nasa kalagayan nito, mas magtatago pa siya ng malalim. Titipunin niya ang mga natitirang bahagi sa buong kontinente at muling bubuuan ang kanyang kapangyarihan. Kung balak niyang gamitin ang Lamet Rift gaya ng kanyang hula, mas matalinong gumawa ng masusing paghahanda at magpakita lamang kapag handang-handa na. Kung ilulunsad niya ang kanyang pag-atake ng may sapat na puwersa, mas mahihirapan ang alyansa ng tao sa pakikipaglaban. Alam ito ni Julian, hindi ba't parang isang lantarang paanyaya ito para makipaglaban? Umiling si Ghislaine, huwag kayong magkakamali, nilamon na siya ng mga kaisipan ng Demon God. Iaalay ni Julian ang kanyang sarili sa pagwasak sa mundo. Kaya naman, ang ganitong matatapang na kilos ay nangangahulugang mayroon silang layunin. Inilatag ni Ghislaine ang mapa at nag-isip ng matagal. Sinusubukan ba nilang gamitin ang mga Lamet? Maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng adversary upang pakawalan ang mga lamat. Gayunpaman, ang pag-asa lamang doon upang magsimula ng laban ay kamangmangan. Sanay na ang sangkatauhan sa pakikipaglaban sa kanila. Bukod dito, ang mga lamat na kayang buksan ni Julian ng mag-isa ay may limitasyon. Sa ganitong sitwasyon, dahil limitado ang saklaw ng paggalaw ng mga lamat, limitado rin ang gamit nito. Kahit mabilis nilang palawakin ang kanilang kapangyarihan, malamang na 1 o 2 kaharian lamang ang kaya nilang pabagsakin. Inakala ko na gagamitin nila ang mga lamat na nakakalat sa buong kontinente. Kung lihim na muling pinaganya ni Julian ang mga lamat na iyon, karamihan sa mga kaharian ay magdurusa ng malaking pagkatalo nang hindi man lang nakakatugon ng maayos. Mapipilitan ang alyansa ng tao na muling maghiwa-hiwalay upang harapin ang mga lamat gaya ng dati. Ang pagpapakalat ng kanilang mga puwersa at paglikha ng kaguluhan bago muling makabangon ang simbahan ng kaligtasan ang pinaka-ideal na estratehiya. Ngunit maging ang teoryang iyon ay kailangang isantabi, dahil lumiit ang lamat. Kung mayroon man akong mapipiling magandang punto, ang pagpapakita ng hari ay maaaring agad na ipahayag ng malawakan. Magbibigay daan ito sa mga natitirang miyembro ng simbahan ng kaligtasan na mabilis na magtipon. Gayunpaman, mahirap paniwalaan na pinili nila ang gayong dihadong opsyon para lamang sa maliit na epektong iyon. Nag-isip si Ghislaine sandali, pagkatapos ay umiling. Hindi ko alam. Dahil sa mga kakayahan ni Julian, tiyak na makakagawa siya ng mas mahusay na estratehiya. Dahil alam ito, hindi mapigilan ni Ghislaine na mas lalong malito.
Siyempre, hindi naman sa mahina ang simbahan ng kaligtasan sa kasalukuyan. Si Julian pa lamang ay isa ng banta sa sangkatauhan. Ngunit habang ang kasalukuyang paraan ay maaaring epektibo sa isang sorpresang pag-atake, hindi ito magandang opsyon para sa pangmatagalan. Sa huli, kailangan nilang harapin ang nagkakaisang puwersa ng koalisyon ng tao sa isang harapang labanan. Alam mong hindi ako mananatiling tahimik. Kung paanong kilala niya si Julian, kilala rin siya ni Julian. Kaya naman sumasakit ang ulo ni Ghislaine. Hindi niya mabasa ang isip ni Julian. Ang sobrang pag-iisip ay haantong lamang sa pagkahulog sa bitag. Nagpa siya si Ghislaine na tanggapin na lamang ang sitwasyon. Siguro dapat ko na lang itong ituring na mabuting bagay. Gusto niya itong mahanap sa lalong madaling panahon. Kung makakapagsimula sila ng digmaan ng ganito, walang dahilan para tumanggi. Ang mga tao ng Fenris ay naging mas malakas na, bagaman hindi kasing lakas ng kanyang inaasahan. Sa ngayon, ang puwersa pa lang ng Fenris ay kaya nang harapin ang buong kulto ng Salvation. Agad na naglabas ng utos si Ghislaine sa kanyang mga basalyo. Itigil ang pagsasanay at magpahinga ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw, aalis ang buong hukbo. Mauuna ang mobile core, kaya mga pari, mag-focus kayo sa pagtulong sa kanilang paggaling. Walang humpay siyang nagsasanay hanggang sa sandaling ito. Kahit gusto niyang umalis agad, kailangan niyang makabawi ng lakas. Magpadala ng balita sa lahat ng kaharian. Muling lumitaw ang Salvation Cult, kaya magmadali at magmarcha. Pipigilan natin ang kanilang paglawak hanggang sa mabuo ang mga aliadong puwersa. Ang ibang mga kaharian ay hindi kasing handa ng kaharian ng Rotanya. Maging ang kaharian ng Rotanya ay hindi makakakilos ng kasing bilas ng mobile core. Kaya naman, mayroon lamang isang opsyon. Ang task force ang unang aapula sa pinakamalalaking sunog, upang bigyan ng oras ang mga aliadong puwersa na magtipon sa assembly point. Pagkaraan ng 2 araw, nagtipon na ang buong hukbo ng Fenris. Ang mga knight ng Fenris na may itim na baluti ang nanguna, na sinusundan ng mobile force. Sa likod nila, walang katapusang mga bandila at mga elite na sundalo ang nakahanay. Isang itong tanawin na parang alon ng bakal na bumabalot sa lupain. Si Ghislaine, na nakasuot ng pulang kapa, ay umakyat sa mataas na plataporma. Ang hukbo ng Fenris ay itinuturing ng pinakamalakas sa kontinente. Ngunit matapos ang pagsasanay na ito, ang kanilang lakas ay umakyat sa isang bagong antas. Sila ang talahuli ng bawat labanan, ang huling kalasag ng kontinente. Isang bahagyang emosyon ang kumislap sa mga mata ni Ghislaine habang nakatingin sa kanila. Ito na ang huling digmaan. Kung mananalo lamang sila sa digmaang ito, sa wakas ay mababawi na ng kontinente ang kapayapaan. Ganap nilang tatapusin ang demonic realm, at ang lupaing ito ay hindi na muling lulubog sa kaguluhan. Si Ghislaine ang may plano at kapangyarihan upang isakatuparan ang lahat ng ito. Habang nakatingin sa mar-ingle na hukbo, dahan-daang nagsalita si Ghislaine. Malambot ang kanyang boses, ngunit nakapagtatakang malinaw. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na labanan, lagi tayong nagtatagumpay. Ito ay dahil ang bawat isa sa inyong narito ay hindi kailanman umatras. Nilibot ni Ghislaine ang kanyang tingin sa lahat. Ang digmaang ito ay naiiba. Ang mga natitirang bahagi ng simbahan ng kaligtasan ay naging mas matibay at mas madaya kaysa dati. At mas malakas kaysa sa kahit sino sila ay mga nilalang na nagnanais ng katapusan ng mundo. Ngunit liliwanagan ko ito, lalong lumakas ang kanyang boses. Hanggat kayo na nakatayo rito ay narito, ang mundo ay hindi kailanman babagsak. Kayo ang mga lalaban hanggang sa huli, ang pag-asa na mananatili hanggang sa huling sandali. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, umalangaw ang matatag na boses ni Ghislaine. Naniniwala ako sa inyo, kaya dapat kayong maniwala rin sa akin. Gaya ng hindi matitinag na pananampalatayang iyon. Kung maaabot nating muli ang pananampalatayang iyon, tiyak na mananalo tayo. Whoosh! Nang matapos magsalita si Ghislaine, ang buong hukbo ay itinama ang dulo ng kanilang mga sibat sa lupa. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bato ay niyanig ang lupa, at ang matigas na lupa ay nanginag na parang humihinga. Isa itong ritual na tanging sa Fenris lamang ginagawa bago ang isang kampanya. Walang salita, walang sumpa, paraan lamang ito upang yukit ang kanilang determinasyon sa lupa. Hindi mabilang na mga bandila ang kamakaway sa hangin,
mga sibat at espada na kumikinang sa sikat ng araw, na sumasabay na parang isang alon. Sa gitna ng tumitibok na pagnanasa, dahan-daang lumingon si Ghislaine. Walang tao roon. Gayunpaman, malinaw niyang nararamdaman na may nakatingin sa kanya. Deneb, ang huling labanang ito. Ang huling ekspedisyong ito. Para bang pinapanood at pinasisigla siya nito. Ngumiti si Ghislaine sa bakanteng hangin. Para bang sinasabing ayos lang, para bang sinasabi sa kanila na huwag mag-alala. Muli niyang iniharap ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Tayo na. Pinangunahan ni Ghislaine ang mobile force at tumakbo sa unahan. Sumunod ang malaking hukbo ng Fenris na may mabibigat na hakbang. Ngayon, ang kaharian ng Rotanya ay tatango na rin sa larangan ng digmaan, habang mabilis na nagpapalitan ng balita. Ang Black King, na dala ang kanyang amo sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay nagpakawala ng mahabang hiyaw. Dududududu. Habang tumatakbo si Ghislaine sa gitna ng hangin, isang pamilyar na boses ang tila bumubulong sa kanyang tainga. Sa iyong paglalakbay, palagi akong kasama mo. Ang aking mahalagang kaibigan, Ghislaine Ferdiem. Ang lugar na pinuntahan ni Julian kasama ang mga natitirang miyembro ng Salvation para sakupin ay isang teritoryo sa isang maliit na kaharian na tinatawag na Tolbasma. Batay sa oras ng pagdating ng balita, malamang na nasakop na nila ang ibang mga teritoryo. Sa katunayan, tiyak na babagsak na ang kaharian ng Tolbasma sa lalong madaling panahon. Ganoon kalakas si Julian at ang mga natitirang pari ng simbahan ng kaligtasan. Gaya nga ng hula ni Ghislaine, nagsimulang dumagsa ang mga balita halos araw-araw. May bumukas na lamat sa gitna ng kaharian ng Tolbasma. Ang lamat ay kumakalat. Ang mga natitirang miyembro ng simbahan ng kaligtasan ay mabilis na nagtitipon. Ang kaharian ng Tolbasma ay bumagsak na. Ang simbahan ng kaligtasan ay pinalalawak ang impluwensya nito. Sinasabing ang mga natitira ay patuloy na sumasali. Napailing si Ghislaine. Maging ang mga balitang dumarating ngayon ay huli na. Mas tumpak na ipagpalagay na ang aktwal na sitwasyon ay mas malala pa. Gaya ng inaasahan sa simbahan ng kaligtasan. Kapag naging ganap na silang aktibo, karamihan sa mga kaharian ay hindi makakatagal. Lalo na't ilang taon pa lamang ang nakalilipas mula noong malaking digmaan, marami pang kaharian ang hindi nakakabawi. Sa pagsali pa ni Julian, natural lamang na mabilis na babagsak ang isang maliit na kaharian. Hindi lamang mga mensahero ang dumarating at umaalis. Nagpatawag si Ghislaine ng maraming darks at ipinadala sila sa iba't ibang kaharian. Ang mga dark ay konektado sa kamalayan ni Ghislaine ng mas mabilis kaysa sa sinuman at naghahatid ng balita. Master, ang hukbo ng kaharian ng Rotanya ay umalis na rin. May mga kaharian pa rin na hindi maayos na nakapaghanda. Wow! Kayo mga hanggal, si Amelia ay tumuloy na sa ekspedisyon. Gaya ng inaasahan, matalino ka. Alam mo kung paano makikilala ang tama sa mali, hindi ba? Ang Marquis Gideon ng kaharian ng Therian ay patuloy na nagtatanong kung nasaan si Julian. Gusto niyang mapailalim sa utos ni Julian. Doon ay napangisi si Ghislaine. Hindi niya isiniwalat na si Julian ang kasalukuyang hari ng simbahan ng kaligtasan. Maaaring kumalat ang mga tsismis o kalaunan ay matuklasan siya, ngunit balak niyang magpalipas ng oras hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, balak niyang personal na magdesisyon sa kahihinatnan laban kay Julian. Sa makatuwid, si Marquis Gideon ay tiyak na nagpapanik. Pinili na niya si Julian bilang susunod na hari ng Therian. Tumakas na si Julian, kaya sabihin mo na lang sa kanya na sundin ang mga utos ko. Walang oras, kaya sabihin sa kanya na magdala ng hukbo at magtayo ng linya ng depensa. Kapag muling nagtipon ang aliadong puwersa, ang kanilang bilang ay magiging napakalaki. Balak nilang gamitin iyon upang lumikha ng isang linya ng depensa na hindi matatakasan ng Salvation Cult. Ang kaharian ng Rotanya ang siyang gagawa ng mapagpasyang labanan. Sa makatuwid, hindi kailangang malaman ng ibang mga kaharian ang tungkol sa bagong hari ng Salvation Cult, at hindi nila malalaman. Maaari na lamang nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dududududududo. Si Giselle at ang mobile force ay patuloy na tumakbo ng walang pahinga, habang patuloy na tumatanggap ng balita. Ngunit malayo pa ang lalakbayin. Ang kaharian ng Tolbasma ay tunay na isang kaharian na matatagpuan sa pinakakanlurang dulo ng kontinente. Ang mga natitira sa Salvation Cult ay tumakas pakanluran,
palayo sa kaharian ng Rotanya hanggat maaari. Kabaligtaran nito, ang pagpipiliang iyon ang nagpabilis sa kanilang muling pagkikita. Ang mga nakapalibot na maliliit na kaharian ay abala sa pag-iwas, hindi man lang makapagtatag ng linya ng depensa. Sa oras na dumating ang hukbo ng Fenris, ang mga puwersa ng Salvation Cult ay walang duda na kumalat na sa mga kalapit na kaharian. Pagkatapos, isang hindi inaasahang ulat ang dumating. Master, lahat ng lamat ay naglaho na. Lahat sila, oo. Siguradong wala na sila sa kaharian ng Rotanya. Halos lahat din ng iba pang kaharian ay wala na. Naiintindihan ko, hindi ko pa rin alam kung bakit. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ipagpalagay ang pinakamalala. Kung wala ang demonic mirror, hindi ko magagamit ang saganang kapangyarihan ng mga demon god gaya ng ginawa ko noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit kung gagamitin ko ang kapangyarihan ng mga lamat na nakakalat sa buong mundo, na binuksan sa kapalit ng hindi mabilang na buhay, maaaring makalikha nga ako ng lamat na sapat na malaki upang magluwal ng isang mas mababang Diyos mula sa kabilang mundo. Kung totoo yun, may katuturan kung bakit naniwala rito si Julian at buong tapang na humakbang pasulong. Dududududududo, lalong binilisan ni Ghislaine ang kanyang takbo. Sa pagkainis, ginamit pa niya ang kanyang mahika upang pabilisin ang mobile force. Gayunpaman, kahit bilang isang Ninth Circle Archmage, hindi niya kayang patuloy na palakasin ang isang hukbo na mahigit 20,000. Sa huli, mahalaga ang pahinga. Ang simbahan ng kaligtasan ay unti-unting polalawakan ang impluwensya nito sa panahong ito, ngunit isa itong kinakailangang hakbang. Kung si Julian at ang simbahan ng kaligtasan ay gumugol ng ilang taon sa pagbuo ng kanilang kapangyarihan bago sila dumating, ang sitwasyon ay mas malala pa sana. Matapos tumakbo araw at gabi sa loob ng ilang araw, sa wakas ay narating ni Ghislaine ang paligid ng kanyang destinasyon. Bumagsak na ang kaharian ng Talbazma, at ang epekto nito ay kumakalat na sa mga kalapit na kaharian. Ang kaharian ay nagtipon ng kanilang mga tropa at umurong kasama ang mga tao, at ang simbahan ng kaligtasan ay unti-unting sumasakop sa lupang iniwan nila. Sa wakas, sa pinakaunahan, dumating si Ghislaine at ang mobile force. Inangat ni Ghislaine ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Sa malayo, kalahati ng langit ay nilamon na ng kadiliman. Para bang muling bumukas ang Magic Realm. Agad niyang pinalawak ang kanyang paningin gamit ang mahika. Isang nakapangangilabot na tanawin ang Bam-1 sa kanyang paningin. Mga kumakaluskos na nilalang, crackling creatures, ang naglapanas sa paligid ng nasirang kuta. Mga pari ng Salvation Cult na nakasuot ng itim na kapa ang nakatayo sa gitna nila. Wala kahit saan si Equidima. Kahit hindi ito puno ng asul na usok, ang mga kumakaluskos na nilalang ay buhay at gumagalaw. Dahil ba sa enerhiyang iyon? Isang madilim na kaharian ng bumalot sa langit. Ang kadilimang iyon ang dapat na pumapalit sa hininga ni Equidima. At ang kadilimang iyon ay unti-unti pang lumalawak. Gaya noong 1,000 taon na ang nakalilipas, nang tinina ni Earnhardt ang mundo sa kadiliman. Hindi na kailangang manood pa ng matagal. Wala siyang intensyong magpahinga para lamang harapin ang maliit na puwersang iyon. Dahan-daang itinaas ni Ghislaine ang kanyang kamay. Lahat ng puwersa, itinaas ng mga mobile force ang kanilang mga sibat. Ang tunog ng bakal na nagbabanggaan at ang malalakas na buga ng hininga. Isang matalas at uhaw sa dugong momentum ang bumaon sa lupa. Iniunat ni Ghislaine ang kanyang kamay pasulong. Sugod. Ang Black King ang unang sumipa sa lupa at tumalon pasulong. Kasabay nito, sumabog ang pulang mana mula sa katawan ni Ghislaine. Ang mana ay umikot na parang apoy at naging isa sa Black King. Isang pulang kislap ang hamati sa lupa at humarurot. Ang larangan ng digmaan, na tinina sa kadiliman, ay bumukas sa harap nila, na tila humaharang sa kanilang landas. Lahat ng mga crackling ay lumingon. Instinktibo nilang naramdaman na may paparating na may napakabilis na bilis. Agad din itong natuklasan ng mga pari ng simbahan ng kaligtasan sa itaas ng kastilyo. Ang kastilyo, na wasak na, ay sobrang sira na kaya halos hindi na ito matawag na kastilyo. Wala na ang mga estrukturang pandepensa. Gayunpaman, walang bakas ng tensyon sa mga mukha ng mga pari. Nabalitaan nilang nagpakita na sa wakas ang kanilang hari. Bagamat hindi pa nila siya nakakaharap ng personal, ang balita pa lamang ay sapat na upang pasiglahin ang kanilang espiritu ng husto. Kahit wala ang balita,
ang tanawing nasa harap nila ay sapat na upang magpaliwanag. Ang mga crackling ay malayang nakagagalaw, kahit wala si Equidima. Habang ang kadiliman ay dapat bumalot sa langit, kumpara noong mamatay si Equidima na naging sanhi ng paglaho ng realm, ang kahinaang ito ay halos wala na. Sa madaling salita, ang mundong ito mismo ay nagbabago tungo sa isang maalamat na banal na lupain. Ang lahat ng ito ay isang himalang ginawa ng hari. Ang paniniwalang mananalo sila sa digmaang ito ang pumuno sa kanilang mga puso. Kaya naman, kahit may lumitaw na bagong kaaway, hindi sila natakot. Ang kanilang bilang ay tila hindi malaki. Halos 50,000 crackers ang nagtitipon dito. Hinaplos ng mataas na pari ng simbahan ng kaligtasan ang kanyang balbas at ngumisi. Saan sila nanggaling? Mukhang kakaunti sila para sa aliadong puwersa marahil ay isang advance party. Malamang na narito sila upang magtatag ng base. Ang lugar na ito ay kamakailan lamang nasakop, kaya mas kaunti ang mga cracker kaysa sa ibang lugar. Mga kahabag-habag na hanggal, hindi nyo alam kung paano kami nagbago simula nang makuha ang kapangyarihan ng hari. Ang kadilimang pumupuno sa langit ay hindi lamang nakakaapekto sa mga cracker. Sa ilalim ng kadilimang iyon, lahat ng mga anak ng mga demon god ay lalong lumalakas. Iyon ang dakilang kapangyarihan ng hari. Sumigaw ang mataas na pari ng may tiwala sa sarili. Ipakita natin ang ating nagbagong kapangyarihan. Hayaang ang kontinenteng ito ay muling mapuno ng takot. Inunat niya ang kanyang mga braso sa gilid. Habang kumakalat ang kanyang kapangyarihan, lahat ng mga cracker ay sumigaw. At ang mga lamat ay sumugod na parang alon patungo sa taong papalapit sa kanila. Nang inag ang mataas na pari, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kagalakan. Ito ang ating tunay na kapangyarihan. Sa nakaraang digmaan, hindi niya nagamit ng maayos ang mga lamat dahil hindi niya ito makontrol. Ngunit ngayon, ang maraming lamat na ito ay kumikilos sa ilalim ng kanyang utos. Ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng hari ang nagpapadyang posible rito. Langgaw siya sa himalang kapangyarihang ito. Ang pari, habang nanginginig pa rin, ay sumigaw, "Sulong." Mabilis na ipakita ang ating lakas. Magtanim ng takot sa kaaway. Ang sumusugod sa pinakaunahan ay malinaw na isang superhuman. Kung hindi, hindi siya gagawa ng gayong kapangahas na paglusob. Ngunit kahit ang isang superhuman ay hindi kayang harapin ang lahat ng mga lamat na iyon ng mag-isa. Sa huli, kapag nanghina na ang lakas nito, hahakbang siya pasulong at tatapusin sila. Eksaktong habang iniisip niya iyon, nakaramdam siya ng kakaiba. Ano ito? Bakit sila papalapit ng napakabilis? Bakit lalo silang bumibilis? Sa bawat kurap, ang pulang ilaw ay kapansin-pansing lumalaki. Binalak niyang pabaluntungin ang mga crackling sa kanya sa sandaling pumasok sila sa kadiliman, ngunit tila mas mabilis ang paglapit nila kaysa sa kanya. Ang pari ay kumurap muli, at ang pulang ilaw, na ngayon ay mas mabilis pa, ay direktang bumangga sa mga crackling. Nagkamali siyang naniwala na isang Diyos ang bumaba mula sa langit upang iligtas ang mga nasa panganib. Siyempre, ang gayong bagay ay hindi posibleng maging tao. Paano makakagawa ang isang tao ng gayong katawa-tawang bagay? Kahit habang nakatayo siya roon na tulala, mabilis na nabawasan ang mga lamad. Sa bawat paghampas ni Ghislaine ng Cardnatch, isang pulang kislap ng liwanag ang pumuputok, at ang lupa ay sumasabog. Matapos gamitin ang mahika ng Ninth Circle ng ilang beses, ang malapit na lugar ay ganap na nawasak. Ipinagpatuloy ni Ghislaine ang kanyang mga pag-atake, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang sibat at sinabing, napakababaw nito. Siguro ay tatapusin ko na ang araw na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Fenris Mobile Force ay dumagsa sa larangan ng digmaan. Ang unos ng mga sumusugod na kabalyerya ay gamutay-guti sa mga cracker. Sa katunayan, kahit wala si Ghislaine, ang Mobile Force pa lamang ay kayang-kaya ng gapiin ang mga kaaway dito. Ang mga Knight at Mobile Force, sa pamumuno ni Gillian, Kaur, Lucas, at Gordon, ay naghiwa-hiwalay at nagsimulang pumatay sa mga cracker. Ang ilan, kabilang sina Erineth, Belinda, at Jerome, ay hindi lumaban, kundi nanatili lamang sa tabi ni Ghislaine upang magmasid sa paligid. Binasa ni Ghislaine ang kanyang mga labi at nag-isip, matagal-tagal na rin nung huli kong sinubukang magpakapagod, pero hindi ko man lang maramdaman ang init. Hindi pa siya nakikipaglaban ng maayos mula nang gumaling.
Dahil ito ang kanyang unang labanan mula nang magising, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang sukatin ang kanyang lakas. Ngunit kahit mahina ang kanyang katunggali, masyado itong mahina. Parang hindi man lang siya nakapag-unat. Sadyang pinigilan ko pa ang aking lakas. Ganap niyang inihiwalay ang dark aura. Kaya ang kanyang mana ngayon ay matingkad na pula lamang, gaya ng dati. Gayunpaman, ito lang iyon. Maging ang lakas ay tila masyadong malakas. Kaya niyang ubusin ang lahat ng miyembro ng Salvation Cult dito ng mag-isa. Maganda ang mahika, pero ang paggamit ng katawan ang pinakamahusay. Ang mga salitang iyon ay palaging nagpapawala ng pasensya kay Ashton. Natuto siya ng mahika ng libre, kaya nakakagalit na makarinig ng ganoong bagay. Bumulong si Ghislaine habang dahan-daw ang hinihila pabalik ang kanyang sibat. Isang mataas na pari na nakatayo sa itaas ng gumuhong pader ang malinaw na nakakuha ng kanyang pansin. Napakayabang mo, kahit na trinato ka ng ganyan. Nanatiling walang ekspresyon ang pari. Sa puntong ito, dapat ay na-realize na niya na ang Terror of the Salvation Cult, Luke Fenris, ay personal na dumating, ngunit hindi pa rin siya nagigising sa katotohanan. Dahil ba nakalimutan mo ang iyong bandila? Inalis niya ang lahat ng nakakahadlang sa bilis ng kanyang paggalaw. Ang pangunahing hukbo ang nagdala ng bandila. Gayunpaman, kung ipinakita niya ito ng ganito, hindi ba dapat napansin niya ito agad? Kasama mo si Julian, at lumaki ang iyong atay, naging mayabang ka. Kaya hindi mo magawang harapin ang realidad. Totoo, dahil nakasaksi ng himala na nagpadilim sa langit na gaya nito, mauunawaan na mapupuno siya ng kumpiyansa. Ngunit ngayong nagpakita na siya, tapos na. Ang gayong kay abangan. Tumalsik ang Cardnatch, naglalabas ng pulang liwanag. Ang paring nakakita rito ay desperadong tinipon ang kanyang lakas, ngunit bago pa niya may pagtanggol ng maayos ang kanyang sarili, bumaon na ang sibat sa kanyang ulo. Blah! Sa isang saglit, ang ulo ng pari ay nadurog sa mga piraso. Ang ibang mga pari ay hindi na nangailangan pang lumapit si Ghislaine. Ang iba, na mabilis na naitaboy ang mga lamat, ang nag-asikaso sa kanila sa oras na makita sila. Ang unang labanan ay natapos ng napakadali, halos katawa-tawa. Ganoon kalakas ang puwersa ng Fenris. Matapos ang labanan, pumasok si Ghislaine sa kastilyo kasama ang mobile force. Sa sandaling marating nila ang gitna, lahat ay napakunot-nuo. Isang nakapangangilabot na tanawin ng Bam-Adya sa harap nila. Kumunot ang noo ni Ghislaine at Bam-Ulong, ginagawa na naman nila ito. Isang bundok ng mga bangkay. Mukhang bawat buhay na nilalang ay pinatay at pinagpatong-patong. Sa gitna ay nakatayo ang isang dambuhalang estruktura, na tila isang altar. Ang ibabaw nito ay siksik na nakaukitan ng mga shamanistikong simbolo, at ang dugo ay dumadaloy na parang ilog, binabasa ang altar at ang sahig. Mabigat ang hangin, kaya mahirap huminga. Isang nakakatakot na atmosfera ang bumabalot sa lugar. Kahit ang mobile forces o si Ghislaine ay walang maramdamang bakas ng enerhiya ng simbahan ng kaligtasan. Gayunpaman, isang nakapangangilabot na enerhiya, na parang ang buhay ng tao ang ginamit, ang patuloy na dumadaloy mula sa altar. Ikinumpas ni Ghislaine ang kanyang kamay, ginagamit ang mahika para sunugin ang mga bangkay at wasakin ang altar. Sinusubukan niyo bang gumawa ng Orb of Life? Gamit ang Orb of Life, madaling makakalikha ng mga superhuman. Sa pagkamatay ng napakaraming mataas na pari sa huling digmaan, tila posible ito. Ngunit agad na nagbago ang isip ni Ghislaine. Hindi, sa tingin ko ay hindi. Bagamat malakas ang mga superhuman na nilikha mula sa Orb of Life, hindi nila kayang harapin ang alyansa ng tao ng direkta maliban na lamang kung makakalikha sila ng libo-libo nito ng sabay-sabay. At kaya ng kaaway na palakasin ng mga pari kahit walang Orb of Life. Ganoon din sa digmaan noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Kaya, ang altar na ito ay mas malamang na para sa ibang layunin. Marahil ay may kinalaman ito sa pagkawala ng mga lamat. Nagpakita ba sila dahil gusto nilang gawin ito ng hayagan? Tiyak na mahihirapang isagawa ang ganitong antas ng masaker ng palihim. Ngunit hindi iyon tiyak na sagot. Ang simbahan ng kaligtasan ay lihim na gumagawa ng napakaraming Orb of Life sa loob ng ilang dekada. Sila ay namumuhay ng nakatago, gaya ng dati, kumikilos sa likod ng mga eksena, pumapatay ng sapat na bilang ng tao para makaliko ng kapangyarihan. Hindi na kailangang magmadali ng ganito. Si Julian, lalo na,
ay hindi isang taong kumikilos ng padalos-dalos. Sa halip, siya ay isang tao na, upang iligtas si Deneb, ay maghahanda ng mas masusi, gaano man ito katagal, at wawasakin ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano nila, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi pa sila ganap na handa. Binigyan ni Ghislaine ang mobile force ng maikling pahinga at nagsimula ng pagpupulong kasama ang mga superhuman. Inilatag niya ang mapa at sinabing, ito ang front line, pero masyadong mahina ang kanilang puwersa. Ibig sabihin, nakatutok sila sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo sa ngayon. Sa madaling salita, para silang mga advance guard. Sumang-ayon si Jerome. Sa tingin ko ay may kinalaman ito sa altar dito. Maaari kayang nagpapalawak sila ng teritoryo para makakuha ng mga alay. Oo, sa tingin ko rin. Kaya sa tingin ko kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Paano? Sa ngayon, mahirap magtatag ng linya ng depensa ng mag-isa. Kaya, bago dumating ang pangunahing hukbo at ang mga aliadong puwersa, kailangan nating ubusin ang hanggat maaari sa mga advance guard. Sa pamamagitan ng pag-atake sa maraming lokasyon ng sabay-sabay. Ibig sabihin maghihiwa-hiwalay tayo ng puwersa, tama? Oo, hatiin natin sa tatlo. Ako, si Erineth, at ang iba pa. Maaaring biglang lumitaw si Julian. Lahat ay tumango sa mga salita ni Ghislaine. Kung ang kaaway ay gaya ng mga ito ngayon, kahit ang paghahati sa higit sa tatlo ay hindi mahirap. Gayunpaman, ang problema ay ang hindi pagkakaalam kung nasaan si Julian. Kung makakaharap natin siya habang masyadong hiwa-hiwalay ang ating puwersa, magiging imposible ito. Bukod pa roon, walang paraan na mag-iisa si Julian. Mapapalibutan siya ng mga elite ng simbahan ng kaligtasan. Si Ghislaine at Erineth lamang ang kayang protektahan ang kanilang sarili laban sa gayong puwersa. Ipapamahagi ko ang darkness, kaya lahat, mag-ingat. Siguraduhin ang sapat na paningin at labanan lamang ang mga kaaway na tiyak niyong kaya nyo. Kung may mukhang kakaiba kahit bahagya lang, tumakas agad. Mariing paalala ni Ghislaine. Huwag magmalabis, lahat. Ang tanging layunin natin ay pigilan silang lumawak pa. Naintindihan. Magkita-kita tayong muli kapag maayos na ang lahat. Walang oras para magtalo. Agad na lumipad si Ghislaine paitaas sa langit. Isa sa mga clone ni Dark ang bamulong sa balikat ni Erineth. Erineth, matagal-tagal na rin nung huli tayong magkasama sa misyon. Naaalala mo ba ang mga lumang alaala? Napakahusay natin noon, hindi ba? Nagbibiro ka ba? Lagi kang nasa balikat ni Kyle. Kayong dalawa ay nagliligawan lang. Kailan ba tayo lumaban ng nasa balikat kita? Nag-isip si Erineth sandali at idinagdag, sa tingin ko may mga pagkakataon na iniwan mo si Kyle at tumakas ka. Ginawa mo talaga iyon. Nanatiling tahimik si Dark, nakatingin sa malalayong bundok. Kahit matapos ang 1,000 taon, ang memorya ni Erineth ay hindi dapat maliitin. Nag-iwan si Ghislaine ng huling babala bago lumipad patungo sa direksyong tini-target niya. Lumipad naman si Erineth sa kabilang direksyon. At ang Fenris Mobile Force ay nagsimulang kumilos muli. Nang malayo na si Ghislaine sa iba, tinanong niya si Dark, wala na ba sila? Wala na ba sila? Oo, wala na sila. Sigurado ako. Mabuti. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine. Lagi niyang binabalaan ang mga tao na huwag magmalabis at mag-ingat ngunit siya mismo ay walang balak na gawin iyon. Ngayon, simulan na ba natin ang tunay na laban? Wala siyang intensyong pigilan lang ang paglawak at labanan ang mga mumurahing kalaban. Balak niyang mabilis na makarating sa sentro at hanapin si Julian muna. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.